Barbie for President ko. Nakakatuwa, akala ko, caravan ang pinuntahan ko. May meeting pala ng mga artista, nandito si Dimples Romana, oh. Pagpasok kanina, sabi ko, bakit may artista? Ma'am, sikat na sikat ka. Sa Luzon, masikat ka pa sa Itbulaga, eh. Mula Apari hanggang Hulo. Pati ikaw, may Malaysia, Itbulaga, wala. Umabot na po ng Malaysia ang video nyo, ma'am. Pinalabas po namin sa mga taga-Malaysia. Napakaganda po ng inyong buhay. Napakaganda ng inyong kwento. Pati po yung mga tao namin sa opisina na hindi involved sa branches. Napanood po at nag-iiyakan sa opisina nung napanood. Lalo na nung nangihingi kayo ng 50 pesos para lang makabuo ng 500. Sa totoo po, ang dami po nag-iiyakan nung pinapanood po ang inyong kwento. Eh yan po ang buhay sa personal collection. Hindi po ba? Sabi nga ni Willie, dumaan siya sa hirap. Alam niyo po ba na ang ating minamahal na founder ay muntik ng makulong? Sinong nakakaalam? Taas po ang kamay, sinong nakakaalam na muntik ng makulong si Willie? Konti lang. Sasabihin ko po sa inyo, Marites to ha, chismis. Pero huwag niyo sabihin sa kanya na ako nagkwento sa inyo. Muntik pong makulong si Willie noong 1990s kasi po ang dami niyang utang. 8 kumpanya po ang nalugi dahil kay Willie Evangelista. Yung pong ating mahal na founder, 8 kumpanya po ang pinalugi. Alam niyo kung bakit? Anong sabi niya? Kayabangan. Napakayabang daw po niya nung mga panahon na yon. Kaya yung 8 kumpanya na kanyang itinayo, nalaglag, namatay dahil sa kayabangan. Kumonsulta sa isang lawyer. Ano po ba dapat kong gawin, Mr. Lawyer? Anong sabi sa kanya ng lawyer? Magtago, magsara ng kumpanya, magtago sa Amerika. Sir, pumunta ka sa Amerika, TNT. Doon, hindi ka makukulong dahil hindi ka naman kilala doon. Magtago ka na dahil hindi po tayo mananalo. Anong ginawa ni Willie? Sa tingin ninyo? Nagtago? Hindi. Lumaban. Bakit siya lumaban? Exactly. Dahil sa pamilya. Sino dito ang kayang makipag-away, makipagpatayan para sa pamilya? Lahat tayo. Yan ang ginawa ng ating founder. Lumaban, tumayo dahil sa pamilya. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Pagmamahal sa ating pamilya. Kaya tayo nagtatrabaho. Ang sarap matulog. Galing pa po ako ng Maynila. Gumising po ako ng 2:00 ng madaling araw para po sumakay ng eroplano na 4:30 flight. Pwede akong matulog. Hirap na hirap akong tumayo kanina. Sarap-sarap ng higa ko. Katabi ko yung asawa ko, nakikita ko yung anak ko sa kabilang kwarto natutulog. Bakit ako tatayo? Eh pwede naman ako matulog. Pero hindi eh. Kailangan kong tumayo para sa kanila. Dahil din sa kanila. Kaya kahit 2:00 ng madaling araw, gumising ako, naligo na malamig na tubig, tumakbo ng airport para makasama kayo. Kasi po gusto kong ipakita sa inyo na walang tatalo sa isang taong nagmamahal sa pamilya. Kahit sino pa yan. Kahit ganong kalaki, kahit ganong kalakas, pag mahal mo ang pamilya mo, sigurado panalo ka. Yan ang gusto kong ituro sa atin ng ating founder, ni Willie. Kaya niya po itinayo ang personal collection noong 2003. 20 years na tayo ngayon. 2003, 2023, 20 years.
Kaya niya itinayo kasi gusto niyang bumawi. Kung nagtago siya sa Amerika, lahat ng mga anak niya, 4, yun ang sisingilin. Hindi po ba? Gusto niyo ba yung anak niyo ang sisingilin samantalang kayo nasa Amerika nag-e-enjoy? Ayaw niya yun. Lalaban ako para hindi kutsain ng mga tao ang anak ko. Ilalaban ko to. Itinayo ang personal collection. Nag-umpisa sa isang product, PVC, sabi nyo kanina. Wala pang branch, isang warehouse lang. Ang benta niya noon, wala pa pong 50,000 sa isang buwan. Tough PVC lang. Ngayon, ilang branches na po ang personal collection? Kahapon, 552. Matatapos ang taon, 630. Hindi ba kayo proud na makasali sa isang kumpanya na nag-umpisa sa wala? Ngayon, 600 branches. May Malaysia pa. Malay ninyo, mag-open na rin tayo sa Vietnam, sa Thailand, sa Singapore, sa China. Lahat po ngayon yan pinag-aaralan natin. Dahil gusto nating pasukin. Mahirap o madaling pasukin ang mga bansa na yon? Mahirap. Mahirap. Pero, kung ang mga tao doon may pagmamahal sa pamilya, mahirap o madali? Madali. Kasi yan lang ituturo ni Willie. Mahal mo ang pamilya mo, magtrabaho ka. Ang personal collection naniniwala doon. Kaya hindi po yun mahirap. Kasi yan ang gagamitin natin. Yan din po ang ginamit natin sa Malaysia. Kaya tayo nakapasok. Pagmamahal sa pamilya. Lahat gagawin natin. Hindi po ba? First leg to. Sabi ni Willie, I failed. Malaki. I failed so much. Ang laki ng utang. Alam niyo po kung ilang digits ang utang niya? 9 digits. 9. Sabi ko sa kanya nung kinukwento niya sa akin yun, baka hindi ho lahat ng sweldo ko mula nung nagtatrabaho ko hanggang mag-retire ako, hindi aabutin yan. Pero ganun kalaki ang utang niya. Kaya bumagsak 8 kumpanya. Bakit siya nag-fail? Anong sabi niya? Sa isang basong tubig, nalunod. Sa konting success, ang yabang na niya. Ganun siya dati. Pero nagbago. Ano po bang ibig sabihin ng kayabangan? Yung akala niya, ako magaling, si Ma'am Merlin, ay, walang kwenta yan, mas magaling ako dyan. Wala si Miss Latina, wala, mas magaling ako dyan. Yan ang kayabangan. Ganun siya dati. Ang tingin niya sa ibang tao, walang kwenta. Siya lang ang may kwenta. Kaya nga po hindi nagtapos ng pag-aaral si Willie, hindi po ba? Kasi ang tingin niya sa mga teacher, mas magaling siya. Bakit ako papasok? Mas magaling ako sa teacher ko. 2 months pa lang sa college, nag-drop out na. Ganun ang utak niya. No wonder. Talagang babagsak ka. Kasi, ang laki ng tingin mo sa sarili mo. Talagang malulunod ka sa isang basong tubig. Na-realize niya yun. 48 years old siya noon. 2003, he was 48 years old. Plus 20 years. 68 na po si Willie noong June 22. Birthday niya noong June 22, 68 years old. Yung ating pinakamamahal na founder. 20 years ago, 48 years old. Hindi na po bata yung 48. Doon niya lang na-realize na ang laki ng kanyang kayabangan. Sabi ko nga sa kanya, Willie, ang sarap naman, 48. Ako magfo-48 na po sa December. Magfo-48 ako sa December. Sabi ko, sana makapagtayo rin ako ng ganito. Magfo-48 na ako. Samantalang siya, 48, nagtayo ng personal collection. Alam niyo, sabi sa akin ni Willie,
Dave, kaya mo yan. O Barbie, kaya mo yan. Tanggalin mo ang yabang sa katawan. Dapat humility. Kasi yan din ang ginawa ko. Yan ang gusto niyang ituro sa atin. Tanggalin natin ang yabang. Ang hirap pong tanggalin, hindi po ba? Ang hirap kasi gusto nating ipagmalaki yung nakuha natin eh. Nakabili ka ng isang bagay, bag, gagamitin mo. Nakabili ka ng sapatos, nililinis ko para lang makita. Nakabili ka ng relo, titingin-tingin ka. Anong oras na ba? Nakabili ka ng bagong cellphone, kunyari may kausap, wala naman. Biglang nag-ring, may kausap ka, kasi gustong iyabang. Tama o hindi? Tama naman po eh. Tama naman eh. Talaga naman ganun ang tao. Natural sa tao ang magyabang. Hindi ko nga alam bakit ang galing-galing naman ng Diyos, bakit pati kayabangan ibinigay sa atin eh. No? Sana kabaitan na lang. No? Bakit pati kayabangan ibinigay? Ayan tuloy, hindi lahat successful. Kasi pagka tinamaan ka ng yabang, yari ka. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Kayabangan. Sino dito ang umabot sa Nokia cellphone? Lahat tayo gumamit at nakahawak ng Nokia. Number 1 yan, cellphone, hindi po ba? Feeling nila dahil ang ganda ng mga cellphone namin, bibili nito ng mga tao. Bawat buwan, iba-iba. Nokia, ano yun? 3210. Next month, 3211. Maglalabas 3310. Binabago lang yung number, pinapalitan lang yung katawan, pero yung loob pare-pareho. Nagpauso ang Samsung ng merong operating system. Parang computer ba? Yung pwede ka mag-internet. Sabi ng Nokia, hindi yan namin gagawin. Kasi binibili kami dahil sa katawan ng cellphone namin. Ang ganda kaya ng cellphone namin. Hindi namin kailangan yung merong internet. Ano nangyari sa Nokia? Nasaan na sila ngayon? Andun. 6 feet under the ground. Binaon ng Samsung, binaon ng Apple, may Huawei pa ngayon, may Cherry Mobile pa, may Vivo. Lahat yun. Nasaan ang Nokia? Wala. Kasi ang yabang, ang feeling nila, hindi kami tatalunin ng ibang kumpanya. Sino dito? Nung kabataan? Smile, smile. Anong camera yun? Canon. Kodak, 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 Kodak. Yung pupunta ka pa dito sa mall para ipa-develop, pabili nga ng film 24 plus 3. Kodak! Kodak, di ba? Smile! Ay, teka, naubos yung film. Palit yung film, di ba? Inabot, nasa ng Kodak na yun. Kaya na, yung cellphone natin, may camera. Lahat ng tao may camera sa cellphone. Dati, sa isang bahay, isang camera. Ngayon, bawat tao may camera. Kaya ano nangyari sa Kodak? Meron pa bang Kodak sa mall? Wala na. Kasi hindi rin sila naniniwala sa picture na sinesave. Yung ganyan yung ang tawag soft copy. Yung sinesave natin, ang gusto ng Kodak, piniprint. Kasi ang gusto ng tao, nahahawakan yung picture nila. Kaya dapat piniprint, hindi yung nakasave. O, nasan sila ngayon? Nabaon sa lupa. Bakit? Dahil sa kayabangan. Totoo. Lahat po yun dinaanan ni Willie. Para siyang Kodak, para siyang Nokia. Pero ang maganda sa kanya, nakabangon. Kaya nga may personal collection, nandito tayo. Ano ang sikreto daw niya sa buhay? Humility. Sa Tagalog, pagpapakumbaba.
Mali. Kay Willie, hindi pagpapakumbaba ang humility. Naalala niyo yung 4? Serious? Iisa-isahin natin yan. Iisa-isahin natin yan. Sige nga daw, punta tayo doon. Yan. Sige daw. Para, tandaan po natin ha, humility habits. Alam niyo, ang daling tandaan, HH. Diba? Humility habits. HH, 4. Ano ba yung isang HH na madalas nating ginagawa? Heart to heart! Ang galing ni Ma'am Fe. Dahil dyan, meron kang palakpak. Wala mo prize ha? Wala akong prize eh. May prize ba kayo? Wala akong naihandang prize, Ma'am Fe. Pero tama, heart to heart. Diba si Willie ang nagsabi, heart to heart. Puso sa puso. Gusto mong tumulong? Puso sa puso. Dinagdagan natin ng 2 H, humility habits. Hindi natin makakalimutan yan. Kumbaga sa bahay, may 2 malaking pundasyon. Heart to heart, humility habits. Yan ang personal collection. Kung dati, puro tayo heart to heart, ngayon, dadagdagan natin ng humility habits. Kasi gustong ituro ni Willie sa atin, yung 4 na yan, yan ang ibig sabihin ng humility. Yung 4 na yan, will give you success kasi yan ang kanyang ginawa. Yan ang pagbabagong ginawa niya sa buhay niya. Isa-isahin natin ha. Seryoso. Ang daling sabihin, maging seryoso ka. Bibigyan ko kayo ng example. Meron ba kayong kakilala, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan na sinabihan ng doktor, 6 na buwan na lang ang buhay mo. Kailangan mong magbago ng pagkain, lifestyle, lahat. Pag binigyan ka ng 6 na buwan na buhay, magsiseryoso ka o hindi? Para umaba. Diba? Pag sinabi ng doktor, pag binago mo ang iyong pagkain, yung 6 na buwan mo, pwede pang maging 6 years yan. Magsiseryoso ka o hindi? Okay, pero pag sinabi ng doktor, magbago ka ng iyong pagkain, okay lang yan, hahaba pa rin naman ang buhay mo, magbago ka o hindi. Magseseryoso ka o hindi? Hindi. Ang ibig lang sabihin, magseseryoso ang tao pag merong time frame o consequence. Mamamatay ka, mababaon ka sa utang, magkakasakit ka, matatakot ka, magsiseryoso ka. Bakit hindi natin palitan ng positive? Magseryoso ka dahil mahal mo ang pamilya mo. Di ba? Walang time frame yun. Sir, tama no? Walang time frame. Kung mahal mo ang pamilya mo, magseryoso ka. Sinong gustong kumita every month ng 100,000? Lahat tayo gusto natin. Pwede nyo bang isulat sa isang papel nyo dyan, malaki, 100K? Yan ang ating example na gagawin mamaya. 100K, isulat nyo, 100K. Kahit saan, basta ilagay nyo, 100K sa isang papel na hawak ninyo kahit saan dyan, 100K. No? Yung mga kumikita dyan na mas malaki sa 100K, I'm sure meron dito, ilagay nyo kung magkano yung gusto nyo ilagay. Seryoso ka sa 100K kasi pampamilya mo yan. Seseryosohin mo yan. Bakit mo kailangan seryosohin? Magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng tuition, may pagkain ka, babayad ka ng tubig, mamamasahe ka, may internet pa ngayon, no? Dati-rati, Nokia nga, walang internet. Dapat nag-Nokia na lang tayo, ma'am, no? Wala pang internet, wala pang gastos. May camera rin ng Nokia, no? Hindi mo nga lang may share sa Facebook. Friendster pwede. 100K, okay. Seryoso dapat tayo dyan dahil meron tayong babayaran every month. No? Gagawin natin example yan. Pag-isipan ng gusto, think hard, paano ko ba kikitain yung 100,000? Paano ako kikita ng 100,000? Yan ang ibig sabihin ni Willie, na pag-isipan ng gusto. No? Again, seryoso ako sa 100,000 kasi pambabayad ko yan, pambibili ko yan ng kotse, pang
tatravel namin yan. Pang tuition ng anak ko yan. Pambayad ng bahay yan. Pang down yan ng apartment o ng condo. Seryoso ka. Pag-isipan mo ngayon kung paano mo kukunin yung 100,000. Sabi niya, wag lang 30 minutes. Albert Einstein, hindi daw siya genius. Sabi ni Einstein mismo, ha? You know, Albert, kilala niyo si Albert Einstein, di ba? Yes. Taga-Talamban yun eh. Kapit bahay niyo, ma'am, di ba? Scientist, oh. Scientist yung tagahin niyo. Hindi, scientist. Sabi niya, hindi po ako genius. Nag-iisip lang ako ng matagal, kaya nasasagot ko ang bawat tanong. Ibig sabihin, pwede pala tayong maging parang genius. Pag-isipan mo lang ng matagal. Paano mo ba kikitain ang 100,000? Step number 3, understand well. O yan, eto mahirap. Gusto kong kumita ng 100,000. Seryoso akong kumita ng 100,000 para sa pamilya ko. Pinag-iisipan ko kung paano kumita ng 100,000. Dun sa understand well, dagdagan mo pa. Magtanong kaya ako dun sa kumikita ng 100,000, ano ba ang ginagawa niya para matuto ako? Humility yun. Bakit? Bakit humility yun? Nagtatanong ako eh. Pagka ikaw mayabang, kaya ko yan. 100,000, sisiw. Shit. Mani. Kayang-kaya yan. Bakit ako magtatanong? Kaya ko yan eh. Mayabang o humble? Mayabang. Eh kung lalapit ako sa kakilala kong great life executive o dealer, ma'am, alam ko, kumikita ka ng 100,000. Ano bang ginagawa mo? Kasi gusto ko rin maging 100,000 ang kita ko. Tulungan mo naman ako. I-share mo naman ng mga best practice mo sa akin. Okay lang na aminin mo na hindi mo alam ang lahat. Dahil hindi ka mayabang. Kung dati-rate si Willie, anong sasabihin niya? Bakit ako magtatanong kay Ma'am Rosel? Mas magaling ako kaysa sa kanya. So, ano nangyari? Nag-fail. Nung nag-umpisa siyang magtanong, nag-umpisang makinig, nag-umpisang intindihin, naging bilyonaryo. No? Mayaman. Imagine, nagtanong lang. So bakit hindi natin gayahin yun? Yun yung number 3, yung understand well. Magtanong lang po tayo, intindihin natin ano ang ginagawa ng iba. Intindihin nyo rin yung mga hindi kumikita ng 100,000. Hindi ko gagayahin yan. Tamad, hindi ko gagayahin yan. Masipag, 100,000, gagayahin ko yan. Yun yung understand well. Iniintindi mo bawat sitwasyon. Gagayahin mo yung tama. Narinig nyo dun sa video, benchmark. Sinabi ni Willie. Ano ibig sabihin ng benchmark? Ginagaya mo yung ginagawa ng successful. Yun ang benchmarking. Pang-apat, careful. Kasi may takot ka na baka hindi mo kitain yung 100,000. Paano ko magbabayad ng internet? Paano ko magbabayad ng kuryente, ng tubig, ng tuition? Paano ko magda-down? May takot ka na baka hindi mo kitain yung 100,000. Kaya, masyado kang careful sa mga gagawin mo. Napaka-simpleng pakinggan, hindi po ba? Pero napakahirap gawin. Willie, took 48 years. Imagine, o sabihin mo ng 20 years old siya unang nagtrabaho. It took him 28 years bago niya ma-realize na tanga pala ako, sabi niya. No? Ginagamit ko po yung term na ginagamit niya sa sarili niya. Sinasabi niya po yun. Ang tanga ko dati kasi ang yabang-yabang ko. Na-realize ko lang yan nung 48 years old na ako.
nung nakasalalay na ang buhay ng pamilya ko, ang buhay ng mga anak ko. Doon ko lang na-realize. Kayo dito, mukha namang mga nasa 20s and 30s lang kayo. Akala ko nga kanina, dealer caravan yung pinasok ko. Sabi ko, bakit children's party ito? May lobo na, mga 20 years old ang nandito. Palakpakan niyo yung katapat ninyo, mukhang 20 years old, no? Tanungin nyo nga yung kaharap nyo sa table. Bakit ang ganda-ganda mo ngayon? Tanungin mo. Huwag kayong mahiya, oy. Huwag kayong mahiya. Ay, kiniya. Pag mga ganyang usapan, kinikilig kayo, eh. Ganda-ganda mo, ma. 16 pa, 16, Mang Dingding. Iba yung energy. Pag nasa loob ka ng isang personal collection meeting, no? Imagine, umpisahan ka pa naman ng kantang Great Life Mindset. So, ewan mo na lang pag di ka patamaan, no? Hindi mo ba? Tapos, susundan ka pa ng Willy na ganyan. Pag hindi ka tinamaan, robot ka. No? Pag lumabas ka rito at wala kang natutunan, robot, hindi ka tao. Ito pong video, 5 beses ko po napanood, pero kinikilabutan pa rin ako. Pag napapanood ko siya, no, dahil tagos sa buto eh. Pamilya ang pinag-uusapan eh. At nakaka-relate ka. Kasi, mayabang din po ako. Kaya nakaka-relate ako. Na-realize ko ay mali. Dati po kasi ako nagtatrabaho sa isang multinational company na napakalaki sa Korea. Lahat ng tao gustong-gustong pumunta ng Korea, hindi po ba dahil mga Opa! mga K-novela, gustong-gustong pumunta ng Korea. Nung nandun po ako, ang yabang-yabang ko. Every 3 months, nandun ako eh. Kayo, gusto nyo pumunta? Ako laging nandun. Ang visa ko, 3 years. Ganun po ako noon. Samsung po yun, yung pinagtrabahuhan ko dati. Pero nung napunta po ako dito, sabi ko, walang yan. Ang yabang ko pala doon. Local company, pero mas malaki ang kita. Sa totoo, mas malaki po ang kinikita ko rito kaysa nung nasa Samsung ako. Hindi po yung biro. Hindi yung biro. At yung stress level doon, imagine ang kausap ko, si Lee Min Ho. Si, hindi ko mga alam mga pangalan eh, BTS. Sila ang mga kausap ko, hindi po mga Koreano po yung kausap ko. Everyday po, tissue ang hawak ko kasi dumudugo ang ilong ko. Kaka-English. Minsan yung English mo hindi pa maintindihan. Ha? What? De. Ano yung yes ay Koreano? Yes, di ba? De. Pagka de. Naku po, iba na yun. De. Sa Tagalog, iba po yun. Sasabihan ko yung Koreano. Be careful. Only de. Not de. Pagka de kasi, di ba? Yes. Pagka de. Yes. Ay, kinikinig si ma'am. Naklanto ako pagka pinag-isapan talaga. Huwag na nga. Baka ma-sensor tayo dito. Imagine, ganun ang buhay ko nun. Puro Koreano ko usap ko. Puro mga singkit. Walang alam inumin ko hindi kape. Walang ibang kainin kung hindi noodles. Lahat ng klase ng noodles kinakain. Ramen, pansit bihon, basta mahahaba. Kainin nila yan. Tsaka lahat ng maanghang. No? Feeling ko, wow, Samsung, ang laki-laki. Wala po sa kikalingkingan ng kinikita ko sa personal collection, ang kinikita ko doon. Local company. Yung stress level dito, ang kausap ko mga Pinoy. Di ba? Bago kami mag-English, Tagalog muna. Pag nag-English kami, wow, totyal. Totyal.
Pa-English ka pa, tutyal na tutyal ka. Kinikilit. Tutyal. Nagmi-meeting kami, Tagalog. Puro Pinoy. Si Willie nasa harapan namin. Mag-i-English ka ba kay Willie? Babatuhan ka na pag in-English mo yun. Di ba? So, talagang normal. Para kang nakikipag-usap sa isang tao. Sa Koreano, sa Samsung, para ako nakikipag-usap sa isang Korean novela. Yes. I will die. Diba, pag napatay, diba yung pagbida napatay sa Korean? Patay yun, ha? Patay na yun. Kinukwento ko lang po yung buhay ko dahil totoo po hindi po porke nasa isang malaking kumpanya ka, ay malaki ang kita. Ito, hindi. Dito ko po na-realize sa personal collection, hindi tayo kilala sa buong mundo. Ang Samsung kilala. Pero hindi importante yun Ang mas importante, exactly, bulsa, tsaka pamilya. Di ba? So, iyan po ang gusto i-share sa atin ni Willie. Madali pong tandaan yan. Ayan, tignan niyo po yung mga color red. S-T-U-C. Stock. Stock. No? May papakilala ako sa inyo. Kilala niyo si Paring Lionel? Hindi. May papakinggan. Pakinggan niyo maalala niyo to. Yung lalo na yung mga bata dito. I'm sure maalala to. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul. I just can't. Guess I'm wrong. Feel ko na, mga walang niya kayo. Kita niyo naman yung boses ko, di ba? Lionel. Lionel Richie po. Hindi, para madali nyo tandaan lagi nyo lang kantahin yung kanta na ulitin nga natin naman. Feel na feel ko para ako. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul. I just can't. Guess I'm wrong. Hanggang doon lang talaga ang kaya natin. Konti lang daw yung bayad Kaya hanggang doon lang. Kung dadagdagan ni Willie yung bayad sa akin, kukumpletuhin ko. So hanggang stop on you na lang tayo. At tandaan niyo po SDUC, stop on you. Ang daling tandaan, di ba? Seryoso, think hard, understand well, be very, very careful bago tayo umaksyon at magsalita. Pag-isipan ng mabuti dahil ang nakasalalay po dito ay buhay ng ating pamilya. Ayan. At para palakpakan natin ang bawat isa dahil mga tayo dito nagtatrabaho para sa pamilya. Ako, ganun din po. Matagal pa po. Magpo-48 na po ako pero ang anak ko 6 years old pa lang. Totoo po, isa pa lang, 6 years old. Imagine, kailan siya gagraduate? Age 22. So, 18 years, 16 years pa. 48 plus 16. 64, ibig sabihin, di ako po pwedeng mag-retire ng 64. Trabaho pa rin ng trabaho hanggang 64. Okay lang yun. Pamilya yan paano ko sabihin niya, Daddy, gusto kong mag-doktor, ay tayo dyan. 74. Ang humility habits, 4 po yan. Number 1, ano nga yung number 1? Serious. Number 2, salamat. Ano po yung pangatlo?
Imagine nyo, 74 ako, ganun pa, nagtuturo. Hindi naman na yata maganda. Dapat pag 74 years old ka, nakaupo ka na lang, painom-inom ka na lang ng kape. Di ba? Eh kaya lang, hindi. Late nag-asawa, kaya trabaho. Okay lang po yun, kahit gumising ng alas 2 na madaling araw, para lumipad ng eroplano, pumunta dito, okay lang yun. Dahil para sa pamilya ko naman ang ginagawa ko. Kailangan laging mabuti. Ito. Yan, hindi ko na po yan. Dahil mahirap ng pagod na eh. Tumatanda na. Bigyan ko na lang kayo ng ganyan. Bigyan na lang namin kayo ng kopya para hindi nyo makalimutan. At ito maganda, laminated. Pwede nyo sulatan. Pahingi pa ng isang example para may pakita ko sa kanila lahat. Para talagang every time na may problema ka, daanan mo to. Naging seryoso ba ako? Checklist yan ha, checklist. Kita nyo may mga box, checkan nyo po ha. Isusulat nyo po dito sa harap, doon merong space. Anong problema mo? Or hindi lang problema, desisyon. Gusto kong, kunyari, ito ha, ito, beer, ano lang ito ha, kwentuhan lang po ha. Gusto kong makipaghiwalay sa asawa ko. Yan, lagay mo sa taas. Number 1, seryoso ba ako? Pinag-isipan ko ba ng matagal? Oo, naiintindihan ko ba? Nagtanong ba ako dun sa mga nakipaghiwalay? Oo, careful ba ako? Oo, eto na asawa ko. Ano sinasabi mo dyan? Biro lang po. Biro lang yun ha. So pwede nyo pong gamitin yan sa problema or major decision. Sundan nyo lang lahat. Check, 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 check. Pag puro check, ibig sabihin, tama. Pagka kulang sa check, ay huwag nyo gawin. Pag-isipan pa, umiintindihin pa. Tsaka pwede nyo sulatan yan yung yung pentel na nabubura. Para pwede nyo gamitin every now and then. May isa pa pong silbi ito. Bukod sa checklist, may isa pa pong silbi. Ayan. Pag mainit, gamitin yung pamaypay. Pero dapat, kumakanta kayo ng God is feeling that you. Yan ha. Yan po ang ating STUC checklist. Okay. Sana po magamit natin. Kasi hindi po magandang puro video lang ni Willie kung hindi natin ilalagay sa action. Gamitin po natin ha. Sige po. Yung mga dreams fulfillment officers and managers natin dito and cluster head, every time, di ba meron kayong meeting with your dealers? Gamitin nyo to pag meron kayong na-encounter na problema. Kunyari, binigyan nyo ng target, hindi na-achieve or what. Daanan nyo to. Daanan nyo to. Di ba? Wala namang masama. Wala namang... Ay, si Sir yata, may hindi pa yata nabibigyan. Ito, ayun. Okay. Eh, bigyan nyo na rin si Sir. Malay nyo, magkaiba sila ng desisyon. Sige po. Kay Mrs. na lang, kay sa asawa na lang po. So, ayan. Gamitin po natin ha. Sayang eh. Lionel, nakalagay po sa likod, by Lionel Richie. Paulit-ulit, alam niyo po ba si Willie? Paulit-ulit yan every week. Meron po kasi kami tinatawag na EXCOM meeting. Lahat ng mga vice presidents, kasama siya, tsaka yung president namin. Every Tuesday may meeting po kami. Ano po yan? 5 hours. 5 to 6 hours. Ang first agenda po namin sa EXCOM meeting, sharing ng humility. Paano mo na-apply ang humility sa buhay mo last week? So lahat kami nag-share. Paulit-ulit yan, parang teacher si Willie. Ganyan po kami para talaga tumatak sa utak namin ang humility habits. Kasi para siyang tatay, nagmamalasakit, ayaw niyang magkamali yung mga anak niya dahil siya nagkamali eh. Di ba ganun po tayo? Parang ano rin yan, ABC. Sino po rito yung mga anak, tinuruan ninyo ng ABC ng bata?
Di ba paulit-ulit yung isa-isang turo ba ng ABC na kukuha na ng bata? Hindi, di ba? Paulit-ulit tayo. Bakit mo inuulit-ulit ang ABC? Kasi nagmamalasakit ka sa anak. Ganon din po ang humility habits ni Willie. Paulit-ulit siya kasi nagmamalasakit siya sa amin. Kukulitin din po namin kayo dito dahil nagmamalasakit po ang personal collection sa mga dealers. Okay, next slide do. Ayan, maging sa trabaho or personal na buhay, magagamit nyo po yung STUC. Hindi po ba? Yung example ko kanina, pero biro lang po yun ha. Yung gusto kong makipaghiwalay sa asawa ko. Example lang naman, personal yun. Gusto kong kumita ng 100, yes. May question. Yes po, yes. Sige po. Yes sir. Sir, ako pala si Glenn Lumantaw, isang Sir Glenn. GLE ng Toledo. Hoy, palakpakan natin si Sir. Great life executive ha. At saka, pagpaumaling ko po sir, itong tanong ko, hindi ko kayo nakikita. Okay lang Ikaw po. lang nakikita sa akin. Opo. Kanina sa mga examples mo, yung mga companies na pinauna, 6 feet, meron silang mga pagkakamali na hindi nila nakita. Opo. At saka, na kita ko, magamat, hindi ako nakakakita. Pero, natansya ko na yung mga pagkakamali nila, kaya sila bumagsak. Kasi hindi sila ready na maging innovative. Kaya ng yung Kodak, hindi nila, they are not ready to accept the truth niya. Yung pwedeng i-save. Yung isa, yung Nokia, hindi nila in-accept ang innovation na pwede ang internet ilagay sa cellphone. Kaya, ang question ko sir is ganito, pwede ba i-include namin doon sa stock, STUC, ang innovative? Pwede. Sir Glenn, maraming salamat sa tanong, napakaganda. Meron may tanong po ako bago ko kayo sagutin. Sabi nyo kanina, hindi nyo ako nakikita. Pero sa tingin nyo po ba, pogi ako o hindi? Huwag kang magkakamali ng sagot, sir. Ako sir, dapat ako maging totoo kasi humility. Yan! Ako, pagkagaya ng umpisa ng sagot mo, huwag ka na lang kaya sumagot. Kasi humility tayo eh. Alam mo sir, ikaw ang pinakagwapo. Yan! Kasi sabi ng Diyos, yung mukha mo ay kamukha ng Diyos. Natakot ako dun sa pasakali mo eh. Kala ko sasabihin ni Sir Glenn, yung mukha mo, sir, yan ang mukha ng nanay mo lang na natutuwa. Sir, maraming salamat din. Napakaganda ng tanong niya. In fact, sir, tama ka. Pag nag-search ka sa Google, top 5 companies who failed, ang nakalagay po doon because of lack of innovation. Hindi naman po nakalagay because of yabang, but because of innovation. Kulang sa innovation. Lumalabas lang yung yabang kasi hindi sila nakinig at hindi sila nag-innovate. Kasi nga, feeling nila, magaling na kami. May yabang, pero tamang-tama yung sinabi ni Sir Glenn. Ang nakalagay po doon, top 5 companies who failed because of lack of innovation. Hindi nag-innovate. Marami pa po yun. Hindi lang po yung Kodak tsaka Nokia. Marami pa po. May makikita pa kayo doon. Ewan ko kung familiar kayo sa Blockbuster. Sa States nga lang yun. Yung parang nagre-rent ka ng mga Betamax, mga movies. Nire-rent. Di ba yung VHS? Yes ma'am. Ano yung VHS? Hindi ko inabot yun eh. Ay, biro lang, 48 years old, inabot ko yan ma'am. Nagre-rent ako nun, Jackie Chan movie ang nire-rent ko. No, tapos isusoli mo after 1 week. Pag hindi mo nasoli, meron kang multa. Blockbuster, sikat na sikat sa Amerika. Binibili sila ng Netflix. Sabi ng Blockbuster, bakit ako ibebenta ang Blockbuster? Mas malaki kami kaysa sa inyo. That was during that time, 2001, 2002. Sir Glenn, ito yung sinasabi mong innovation. Sabi ng Netflix,
Kasi we are trying to innovate the way people watch movies through streaming. Sabi ng Blockbuster, hindi Betamax, VHS ang gusto ng mga tao. Anong streaming ka dyan? Wala namang internet pa. Mahina pa ang internet. Ayaw nilang mag-innovate. O, nasa na ngayon ng Blockbuster? Nasa na Netflix? Wala na. Later on, pinili ni Netflix ang Blockbuster. Kahit sa ayaw niya. Talagang pinilit niyang bilhin para lang mawala na ang mga rental sa Amerika. Yabang plus lack of innovation. Kaya tamang-tama yung sinabi ni... In fact, dyan sa stock, pwede nyo talagang isama yung innovation. No? Kasi pag mayabang ka, hindi ka na magbabago. Di ba ang innovation is change? O, pag mayabang ka, hindi ka magbabago kasi feeling mo, okay ako eh. Mas magaling ako sa iyo eh. Bakit ako magbabago? Bakit kita gagayahin? Kaya Sir Glenn, napakaganda ng iyong comment. Lack of innovation, talaga pong yan ang ikamamatay na isang kumpanya. Kaya maganda sa PC, nag-i-innovate tayo, biodegradable. Alam niyo po ba, wala pong iba pang nagtitinda ng mga bote na biodegradable. Yung iba, recyclable. Ang ibig sabihin ng recyclable, plastic na pwede mong gamitin uli para hindi mo itapon. Pero pag tinapon mo yan, 1,000 years bago matunaw yan. Plastic pa rin eh. Samantalang KPC, pwede mong i-recycle. Pero pag naitapon mo, after 5 years, lupa na po yan. Kaya po, yung tough PVC ninyo, tsaka soften gamitin nyo ng gamitin. Baka mamaya, patagalin nyo ng 5 years, magiging lupa yan. Ibenta nyo ng ibenta, gamitin nyo ng gamitin. Dahil magiging lupa yan later on, dahil biodegradable. Sir, yun po yung sign of innovation ni PC, nagba-biodegradable na po tayo. Maraming salamat, Sir Glenn, and I salute. Nakasaludo po ako sa inyo dahil sa ibang mga tao, yung ganyang kapansanan, naku po, lugmok na yan, hindi po ba, pero kayo, Great Life Executive. Saludo po ako sa mga tao kagaya ninyo. Alam ko kung bakit, love of family. Yes. Ito po. Meron po ditong picture ng puso tsaka ng utak na magkahawak. Puso at utak ng tao na magkahawak. Ang heart to heart is our heart set. Puso. Ang utak, yan yung humility. Yan dapat ang mindset natin. Hindi dapat tayo mayabang. Dapat seryoso tayo. Dapat nag-iisip. Dapat umiintindi, dapat careful. Kaya po magkahawak kamay yung puso at utak. Pagsasamahin natin ang heart to heart at humility habits. Mamaya, pagkatapos ko, dadagdagan pa natin yan. May ituturo sa inyo, intentional activity. Paano gagawin? Paano kayo magtatrabaho? Bibigyan namin uli kayo ng tip. Parang ganito, nagkakaroon pa uli kayo ng tool para pag uwi ninyo, pwede nyo gamitin. Si Willie, nung 48 years old, di ba sabi ko bumagsak. Pero, nung na-realize niya kailangan niya magbayad ng utang, nagmadali siya. Kasi kailangan niya magbayad ng utang. Tayo, ano sa tingin ninyo ang pinakamabilis na paraan para yumaman? Kasi si Willie, nung mga panahon na yun, sabi niya, kailangan kong magmadali dahil kailangan kong magbayad ng utang. So nagmadali siya. Ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, wala naman tayong kagaya ni Willie na po pwede magtayo ng kumpanya. Paano ba ang pinakamabilis na paraan para yumaman? Sa tingin ninyo? Mangutang? Mayaman ako sa utang. Mangutang? Meron pa. Meron akong 2 example. Mabilis na yumaman. Ito isang example ha. Taya ka sa loto. Pag tumama, nayaman ka. Tama. Pag hindi, Tumaya lugi ulit. ka dahil nagbayad ka. Magkano na ba ang loto ngayon? Waiting lang po kasi tinatayan ko kaya hindi ko po kabisado ang loto eh. Sa amin may piso-piso waiting eh. Anong number mo? Pero tignan nyo naman kung gaano yung odds of winning the loto.
Pag tumaya ka dun sa 642, 1:5 million. Bago ka tumama, 1:5 billion. Pero pagka tumama ka, ano sabi? Jackpot. Doon sa 655 o 28, 1:28 million. Yan ang odds mo. Pero pwede kang yumaman. Meron pang isa. Lahat naman, lalo dito, ang babata at saka ang gaganda. Maghanap ng sugar daddy. O, di ba? May mga ganyan, may kapitbahay kaming ganyan eh. May anak na babae. Anak, maghanap ka na ng sugar daddy nang yumaman na tayo. Maghanap ng sugar daddy. Ay, mabilis kang yan. Bakit? Kasi may 4 na M ang sugar daddy. Mayaman, may edad na, maraming negosyo, malaki ang mamanahin mo pag natigok. Ilang taon na lang ang aantayin mo dyan, mayaman ka na. Para kang tumama sa loto. Pero, hindi rin ganun kadali. Humanap ng sugar daddy, hindi ganun kadali. Nagbigay nga kami ng numero dito, baka 1:50. Sa 50 babae, baka isa lang dyan na magka-sugar daddy, hindi ganun kadali. Hindi siya 1:1. Pero, ang ino-offer ni Willie sa atin is what? Great Life Journey. Isang sasakyan papunta sa Great Life, ang personal collection. Dito, jackpot ka. Hindi mo kailangan tumaya sa loto. Hindi mo kailangan maghanap ng sugar daddy. Ang kailangan mo lang, yung 3 bagay. Heart to heart, humility habits, tsaka magtrabaho ka. Pero bibigyan ka ng opportunity. Kasi dito sa PC, meron ding 4 na M. Maganda ang produkto. Agree? Yes! Maganda ang produkto. Agree? Yes! Napakaganda ng produkto natin, my goodness. Sobra. Totoo lang, no? Yan ang sa bahay namin, puro PC. Wala ka makikita ibang produkto na hindi PC. Talagang nangangati kami pag ibang gamit namin. Napakaganda po talaga. Sabon, panlaba, panligo, shampoo, face wash, lahat, no? Pati sa anak ko, yan ang pampaligo, yan ang oil, lahat yan. Kasi po talagang napakaganda ng ating produkto. Letter M, maganda ang produkto. Madaling ibenta dahil napakaganda, madaling ibenta, another M. Isa pang M, malaki ang kita mo dito, basta magtrabaho ka. Isa pang M, ang PC may malasakit sa tako. Hindi po ba? So in other words, dito 1:1. Basta magtrabaho ka lang. Binibigyan tayo ng opportunity. Kailangan lang natin pagtrabahuan. Next slide daw. It starts with you. Sige, click mo na. Diba? Sa atin yan. Yung 3 lang ulit. Heart to heart, humility habits, at mamaya yung ituturo naming intentional activities kasi yun yung trabaho. Trabaho na. Yung heart to heart kasi usapang puso sa puso. Yung humility habits, mindset, utak mo yan eh. Pero kailangan magtrabaho ka. Ituturo namin paano through intentional activities. Sige daw. Meron pa pang next slide? Wala na. Sa August, di ba, ano po natin, 20th anniversary natin sa August, may ilo-launch po kami sa inyo para mas madali ninyong maalala ang heart to heart at humility habits. Ilalagay po namin ito sa isang comics. PC Comics. No, meron po tayong monthly issue ng comics. So mababasa niyo po doon yung mga kwentong buhay about humility, about heart to heart. No? Yan po, kwento po ng buhay ni Willie, ilalagay po natin sa comics. Okay? So para mas mag-enjoy po tayo. So, hindi ko na po papatagalin, nakain ko na yung maraming oras ninyo. Sana po, bukod sa tawa ng tawa, ma'am, tawa ka ng tawa kanina. Nung sinabi ko, nung tawa ka ng tawa, yung, totyal. Si ma'am, totyal tawa ng tawa, at saka dito, si ma'am nung sinabi kong dede, tawa ng tawa. Bukod sa nagkatuwaan po tayo, sana po, may natutunan po tayo, no? Din sa video ni Willie, tsaka dito sa pinag-usapan nating STUC.
Tandaan lang po natin, Lionel Richie, stuck on you. Got this feeling now, share. Yeah. Ganun lang. Hindi po ako magaling kumanta. Marunong lang po magsalita. Maraming salamat po, Great Life Concept and good morning po.